Welcome po sa panibago nating tutorial para sa Siemens Logo Soft Comfort Programming Software. Sa tutorial na ito ay pag-aaralan natin kung paano isalin sa Siemens Logo Function Block Diagram ang isang Relay Logic Schematic Diagram. So dito ay mapag-aaralan natin kung paano gamitin ang AND at saka ang OR na function block. So pagkatapos natin buuin ang function block diagram na program, pag-aaralan din natin ang setting para sa simulation ng mga input blocks. So ang program na gagawin natin ay isang lift station or sump pump controller. So dito pwede natin kontrolin ang ating pump manually gamit ang start, stop, push button o kaya ay automatic sa pamamagitan ng level transmitter. So sa level transmitter, isiset natin dito ang level ng liquid kung kailan aandar at hihinto ang ating pump. So bago natin umpisahan mag-program, gagawa muna tayo ng tinatawag na IO list. Ito ay para malaman natin kung ano ang ating mga inputs at outputs sa ating Siemens Logo Logic Module. Sa digital input natin na I1, ilalagay natin ang ating hand na mode switch. So ito ay hand. Then sa I2 natin, dito natin i-assign ang ating auto na switch. Sa I3 naman, dito natin kakabit ang ating normally closed na stop push button. Sa I4, ito naman ang ating start push button. At sa I5, ang ating overload relay auxiliary contact. Then sa analog input natin, meron tayong isang level transmitter. At sa digital output naman natin, meron tayong isang output. Ito ay ang ating contactor para sa ating pump. Okay, so magbubukas tayo ngayon ng ating panibagong circuit diagram. Okay, so ang magiging title ng ating program ay Sump Pump Control. Then lalagyan natin ng pangalan ang mga IO na ating gagamitin base dito sa IO list na ating ginawa. So sa I1, ito yung ating hand switch. I2, auto switch. I3, stop push button. I4, start push button. I5, overload relay. Then analog input 1, level transmitter. Then sa ating digital output naman, sa Q1, ang ating contactor para sa pump. Okay, so ngayon, pwede na tayong mag-umpisang gumawa ng ating program. So ang una natin gagawin ay itong ating mga input sa ating hand na operation. So meron tayong digital input I1 para sa hand operation. Then ang ating stop push button at ang ating start push button. Okay, so since ito ay naka-series, kailangan natin ng AND na function block. So kukonek natin ito sa ating AND na function block. Ngayon kung mapapansin ninyo, itong ating start push button ay merong naka-parallel na auxiliary contact mula sa ating output. So
maglalagay tayo dito ng isang OR na function block. Okay, then kukonect natin ang ating start push button. Pagkatapos, mula sa ating output, i-connect natin dito sa OR na function block na ito. Okay? So, itong output ngayon ng ating OR na function block, ito ngayon ang ating i-connect dito sa ating AND na function block. Okay, so ang susunod natin na gagawin, ito namang ating auto-function na inputs. So, digital input, I2, at analog input natin. Sa analog input, kailangan natin dito ng isa pang function block na device. So, kailangan natin ng analog threshold trigger. So, itong analog threshold na trigger, dito natin isi-set kung anong type ng sensor ang ating kailangan. So, sa project na ito, gagamit tayo ng 0 to 10 volts. At dito naman sa analog settings naman, ito yung kanyang pinaka-scaling. So, pwede natin siya na iset as 0 to 100%. Ibig sabihin, at 0 volts, 0%, then at 10 volts, 100%. Dito man sa threshold settings, ito naman yung ating isi-setting kung kailan siya mag-on. Kung ano ang value niya dito between minimum and maximum na mag-on siya. So sabihin natin na at 80% mag-on ang ating output. Magkakaroon tayo ng output at 20% mag-off naman ang ating output dito sa analog threshold trigger natin. Okay, so connect natin ngayon itong ating input. Then, makikita natin na ito ay nakaseries sa ating auto na switch. So, maglalagay tayo dito ng AND na function block. Okay. Kung mapapansin natin, itong ating set of input sa ating auto mode operation ay naka-parallel naman dito sa ating set ng inputs sa ating hand operation. So, nagparallel siya sa junction na ito. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ngayon dito ng OR na function block. Okay, at ang output nito ng ating hand na function block para sa hand operation natin at para naman sa ating auto operation, kukonect natin dito ngayon sa OR na function block natin. Yan. Then, meron tayong overload relay. So, kung titingnan natin, ito ay nakaseries dito sa mga inputs natin para sa hand operation at sa ating auto operation. So, maglalagay tayo dito ng isang AND na function block uli. At idadagdag natin ang ating digital input para sa ating overload relay. Okay, so connect natin siya dito sa ating AND na function block. Then, itong block na ito, kukonect din natin dito sa ating pinaka-last na AND na function block. Then, ang output nito, ito nga na ngayon ang ating i-connect sa ating
digital output. So kung mapapansin ninyo, itong ating overload relay ay normally closed. So dapat ang output ng ating overload relay ay ating i-inverse. So pwede tayong gumamit ng itong NOT na function block. So i-connect natin siya dito. Or pwede na nating i-invert kaagad ang ating output mula sa ating overload relay na digital input. Okay, so delete natin ito at balik natin yung ating line. So ang kailangan na natin gawin ay i-double click natin siya dito sa connection natin dito sa AND na function block. Okay, pag din-double click natin yan, so makikita natin na nagkaroon dito ng parang dot. Ibig sabihin yan, naka-invert ang ating output dito. Okay? So sa ngayon ay buo na ang ating program para sa ating sump pump na control. Ang susunod na gagawin natin ay isiset naman natin itong ating mga input para sa ating simulation. So pag din-double click natin ito, so i-click natin ang simulation, mayroon tayong makikita dito na apat na selection. So switch, momentary pause button, make, momentary pause button, break, at frequency. So since ito ay isang maintained na contact, hayaan natin na naka-set siya as switch. Okay? Then ito namang ating I1. So since ito ay maintained contact din, so hayaan din natin siya na naka-set as switch. Then I3, so since ito ay isang normally closed na push button, so ang isi-select natin ay itong momentary push button break. Okay? So ibig sabihin nito, push to break the circuit. Okay, so ibig sabihin ika-cut niya ang circuit. Then ito namang I4 natin na start push button, select naman natin siya as momentary push button make. So push to make na push button. Then ang I2 natin, ito ay maintained na switch. So hayaan natin na nakaset as switch. So dito naman sa ating analog input, dito sa value, pwede tayong maglagay dito ng initial na value. Halimbawa, sabihin natin na 50. So ibig sabihin, naka 50% kaagad tayo doon sa ating simulation. So dito naman sa minimum at maximum, kapag naka-check ito, yung automatic range of value, automatic niya na ilalagay kung ano yung ating minimum at maximum setting sa ating analog threshold trigger. So kapag in-uncheck natin yan, pwede tayo maglagay ng any values between 0 and 100 kung saan natin pwedeng umpisahan yung ating simulation. Okay, so sa ngayon, hayaan lang natin ito na nakabase sa ating minimum at maximum na range value according sa ating analog threshold trigger. Okay, so sa ngayon, pwede na tayong mag-simulate ng ating program. Okay, so dito sa format, check natin yung ating format grid at i-uncheck natin yung visibility para matanggal itong grids na ito. Okay, para mag-umpisa mag-simulate, i-click natin itong simulation symbol. Okay, so kung mapapansin natin, naka-activate kagad itong ating stop na push button dahil ito ay nakaset as normally closed na momentary contact push button. So pag press natin itong ating start push button, so mapapansin natin na hindi tayo nagkaroon ng output dito. Okay? So yan ay dahil hindi naka-on ang ating hand switch. So i-on natin ang ating hand switch, then press natin ang ating start push button. Okay, so mapapansin nyo na once na nirelease ko yung start push button, ito ay bumabalik sa
off na posisyon. So dahil ito ay nakaset as momentary push button. So mapapansin nyo rin na nagkaroon tayo ngayon ng output dito. So pati dito nakailaw ang ating Q1. Okay, so i-off natin. Press ang stop push button. Then start natin uli. Kapag nagkaroon tayo ng overload, simulate natin itong overload relay natin. Okay, so mag-off ang ating output. Okay, so on natin uli. Reset ang ating overload relay. Start natin. Then, i-off natin ang ating hand na switch. Okay, so nag-off din siya. Okay, so ngayon, test naman natin yung ating automatic na operation. So, i-on natin yung ating auto na mode switch. Okay, so dito meron tayong analog na input. So, makikita natin na meron tayong monitoring sa ating input dito. So, ito yung ating maximum na limit, 80%, at off natin ay 20%. So, dito, meron tayong slider para sa analog simulation. Pag in-slide natin ito, mapapansin natin na nagkakaroon ng value ito. Depende sa slider natin. So, once na inabot natin yung 80 na value, dapat mag-on itong ating output. Okay? Yan. So, ibig sabihin, inabot niya yung maximum, ang ating level kung saan dapat mag-switch on ang ating output, which is 80%. So, once na binaba natin, halimbawa, umandar na yung ating pump, so unti-unting bababa uli yung level ng ating tangke. So, kapag inabot niya itong 20 na setting natin na off setting, dapat mamamatay yung ating output. Okay? Okay, so yan. So, nag-off ang ating output. So, tingnan natin, pag tumaas uli yung ating level, unti-unting tataas hanggang inabot niya yung 80%, dapat under uli. Okay? Then, unti-unting bababa. So, halimbawa, sinimulate natin yung ating overload, nagkaroon ng overload. Okay, so dapat mamamatay yung ating pump. So, kapag na-reset uli natin, dapat patuloy itong aandar. So, magko-continue siya na aandar kapag na-reset natin yung ating overload dahil nakaset tayo sa automatic. Okay, so reset natin yung ating overload. Okay, yan. So, umandar uli ang ating pump. So, bababa yung ating level hanggang sa abutin natin yung ating minimum off na setting. Okay? Yan lang po ang ating basic na tutorial kung paano bumuo ng function block diagram gamit yung AND function block diagram at OR na function block diagram based dito sa relay logic na schematic diagram. Napag-aralan din natin kung paano iset yung ating simulation at paano mag-simulate ng ating program. So, abangan nyo po ang susunod pa natin ng mga tutorial at maraming salamat sa panonood.